Lacto Puffy, probiotic food supplement. Kaysa Lacto Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Lacto Puffy, bringing health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok pinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert.
Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Coffee Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Coffee and bring health into your home. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. At ang oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:04. May buntag Sugbo. May buntag Metro Cebu ug kinatibuk ang probinsya sa Sugbo. Mga kasikbit nga lalawigan kan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Og sa tibuok kalibutan. Welcome sa lain atong edisyon sa atong tulumanon, Pulso sa Katawhan. Nining adlaw nga Lunes, Pizza 24 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Kumusta ang atong mga suking tigpaminaw? Dinhi sa atong tulumanon, labi na didto sa DYAG-FM sa lungsod sa Sambuan, Cebu. Kumusta mong tanan? Manghinaot mi nga nakamo sa kapiskay o kamaya sa inyong panglawas karong mga orasa sa kabuntagon. Atong mga Filipino workers, kumusta mong tanan? Mayong udto, mayong hapon o mayong gabi. Natua karon sa naglain-lain nga kanasuran. Makita ta ha sa ato ang live streaming, sa ato ang online platform. Inilang sa ato ang official Facebook page sa Bantay Radio Cebu. Kini nga tong tulumanon, maghisgot ta og mga isyu nga may kalabutan ang haring lungsod. Ako si Ray, pasaporte hangtod kita sa alas 12. Nining atong tulumanon karong buntaga or karong adlaw. Nagunang hisgutanan karong adlaw. Di pa lang gidugay nakadawat ta og report nga duna na say treat nga nadawat ang atong mga magtutudlo o mga tinunan didto sa Pinamungahan National High School, mga kapulso. Ang nagpahibaw na to ani ang atong amigo o kauban sa buhat. Natua karon didto sa lungsod sa Pinamungahan, mga kapulso. Isusi pa ni sa atong mga otoridad kung unsa ni nga klase nga pagpanghulga kunya gipaagi ba ni sa online mga kabantay. Kunya ang
bagyong Ubet, no? Gikatakda ni nga musod karong buntag o bakaha karong hapon, unya magdala ni og uwan didto sa Luzon area, ingon man ang pipila ka mga dapit sa Visayas ug Mindanao. Kining gibantayan karon nga bagyo sa pag-asa, pero matod pa nga dili ni direktang muigo dinhi sa Pilipinas mga kabantay. Ingon lang ang pag-asa nga kining maong bagyo nga ginganlan ni sa international name nga Saudel, nga mao ni mo pakusog sa hanging habagat. Kamaoy na sinati karon didto sa Metro Manila mga kapulso. Unya sa pinakauhahing report, dunay 89 ka mga lugar didto sa Luzon ang nagdeklarar na og state of calamity. Tungod sa nasinati nila dito nga grabing pagbaha. Sud na sa pipila ka mga duha na kasimana ang nakalabay nga padayon nga nag-uwan didto sa Metro Manila ug uban pang bahin sa Northern Luzon mga kapulso. Unya ang Dagupan, no, Pangasinan, Santa Barbara, Mangaldan, Bagalyon, mga Tarim, Benguet, Bataan, sus, daghana ni Bulacan, dunay 24. Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite. Dunay mga lugar dito nga sakop sa Cavite nga niabot og 23. Ang dideklarar na og state of calamity. Batangas. Sus, Ginoo ko. Luuyas mga tao ditong dapita nga naglubog sila sa baha hangtod ni ining mga adlaw. Duha na kasimana ang nakalabay nga nakasinati sila og grabing pag-uwan. Unya, sa laing hisgutanan, ang di ay tarpulin karon nga mikatap na sa syudad sa Lapu-Lapu. Kining tarpulin ni kanhi PNP Chief Nicolas Torre III mga kapulso, nga mao karon ang chairman sa Metro Manila Development Authority, human kini gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Unya naunsa maning naabot naman ni Lapu-Lapu didto ni sa Negros man siguro to. Ang iyahang tarpulin kaning ingat sa daan, unsa kay pasabot aning nga tarpulin? Unsa man ni? Kani si General Torre mga kapulso, nagplano ba kani nga mudagan unya pagka senador karong 2028 national election? Pika mo diha sa tan-aon ninyo. Kining tarpulin karon nga mi katap na diha sa syudad sa Lapu-Lapu ni retired unsa man ni retired na ba ni si General Nicolas Torre? Nakahinomdom ba mo ni Torre mga kapulso? Kadto bang nagpapriso, nagdakop ni Pastor Apollo Kibuloy og nagdakop pod og nagpadala didto sa dahig Netherlands ni kanhi Presidente Rodrigo Rua Duterte. Naabot naman ni sa Lapu-Lapu. Doon na lang kayo, Mandawig, Cebu City. Wapay siguro maabot ni ihang tarpaulin dito sa probinsya sa Sugbo. Kaning iyang giingon nga ingat sa daan. Kastilan. Tsaka hay buot pasabot ani. Layo pa man kayong eleksyon. Usa pa ka tuig kapin sa dili pa ang national election karong 2028. Pero makakita na ta og mga tarpaulin niining mura man natakdan is mga politiko nga ipal kayo. Kasi tanaw ninyo mga kapulso. Kani si General Nicolas Torre mudagan ni pagkasenador kay nganong naabot man ni diri Cebu. Nganong naabot man ni ihang tarpaulin diri sa Lapu-Lapu. Nga taga lumad man ni nga taga Davao man siguro ni si Nicolas Torre. Pero iyang tarpaulin na anas Lapu-Lapu.
Ingon siya nga, ingat sa daan. Layo pa sa kanay. Ture, layo pa kaayong eleksyon nyor. Unya na imong mga tarpaulin kinsa man kahay nagkuanan ni imong mga amigo nga nag-float na sa imuhangan aning imuhang naong sa mga tarpaulin. Nya na ay ingat sa daan ko no. Samtang karong adlaw nibalik na ang impeachment trial ang day 17 ni Vice President Sara Duterte. Karong buntag, alas 10 ngadto sa alas 2 sa hapon ang impeachment trial ni VP Sara. Unya giplanohan naman ni nga kanini ang ibalhin ni or ibalik ni sa hapon kay tungod sa reklamo ni Senate Judge Senador Mig Subiri nga matod pa niya nga ato ning ibalhin or ibalik tani sa hapon kay maliit man ko. Traffic kuno kaayo. Pero ang uban nga mga trabahante or kining uban nga mga mamumuo nga nagdawat lang og minimum nga suhulan sus alas 7 pasado pa maabot na sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kompanya aron dili gyud malate aron wa sila'y kuan ba tulubagon sa kompanya pero di ay senador nga gisulduan sa buhi sa katawhan in the name of Senador Mig Subiri nireklamo man ni siya mga kauban kay kuno malit lagi siya. Or wa na gyoy ganahan nga mutan-aw aning impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay wa nay lami. Kaning ilahang gi pangtuki ron kaning nasulod sa Article 1 hangtod 4 kanunay naman ning gihisgutan niadto pa ning kuan kini ni ang mga sakop sa kini mga congressman nga nagpahigayon ni ining investigasyon kalabot aning grave threat, inciting to sedition, bank og tax records kadtong kuan sa kuwa. Ya murag wa naman goy mananaw. Kay way lami tanawon kay nakadungog na ta. No? Unya murag nigamay man ang viewers sa ilahang live. So posible pod tingali ni nga ibalik sa hapon kay ang mga tao manggod ni anang orasa sagad naa na sa balay kadtong way mga trabaho. Or do na may mga kuan diha ginagmay negosyo og naay TV diha sa kilid maka tan-aw sa impeachment trial pero kaning buntag manggod alas 10 ang mga tao ani nang lakaw pa, no? Doon na pa'y mga lakaw. So, posible nga maunay hinungdan siguro nga ni gamay na ang viewers. Unya ikaduha, ang mga tao wa na sad ganahi. So karon ibalik ni sa hapon, posible nga karon ng buwan sa Setyembre. Kay karong simanaha mao naman ni ang katapusang simana sa Agosto. Karong Lunes sumadron pista opisyal holiday, regular holiday, National Heroes Day, unya pagka Martes sunod simana pizza 1 na. Pizza 1 na sa buwan sa Setyembre. So, karong simanaha, makakita pa ta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte gikan sa alas 10 ngadto sa alas 2 sa hapon. Samtang ang Senate Committee on Local Government mupahigayon ni og hearing alang sa planong pag-postpone sa November 2026 barangay ug sangguniang kabataan election
nga adto na ni sa Nobyembre sa tuig 2028 mga kapulso. Magpahigayon ron og hearing karong adlaw. August 24 ang Senate Committee on Local Government. Kay doon naman to'y kongresista kadto si Alfred Benitez ba to? Dito sa Negros Occidental nga mi palabang o balaod nun o kining resolusyon alang nasa pagpostpone ining BSKE nga gikatakda unta karong Nobyembre 2, no? Niining tuiga. So ngadto na sa Nobyembre pod sa 2028. Unya ang Commission on Elections nakagasto na raba og 8 bilyones ka pesos sa kinatibuk-ang 19 milyones nga budget alang sa BSKE karong Nobyembre 2. Usika aning kwartaha. Kaning 8 bilyones pesos nga nagasto na sa Comelec, usika ini. 5 ka billions of pesos nga nagasto na sa ilahang preparasyon sa umaabot nga BSKE karong nga Nobyembre 2. Pagkaanugon sa kwarta, ambot og unsay nasod aning mga politiko. Unsay nasod ni ining mga utokas politiko nga nagplano na pod nga i-postpone ang BSKE. Sus, Ginoo ko. 5 kaaning 8 bilyones pesos na ang nagasto sa Comelec sa ilahang preparasyon. Na ay nahabilin nga 11 bilyones. Sumaon lang unta ni gastoon nila. Pagpanwildo atong mga maestra nga musilbi sa eleksyon ug uban pa. Pero saon taman og postpone gini, wa gid tay mahimo, pero mao lagi na gigastuan na sa Comelec og 8 bilyones ka pesos. Basti lang usika ning kwartaha. Kaning 8 bilyones ka pesos nga nagasto na sa Comelec, apil na niini ang gantong mga pagpaimprintas mga baluta, no? Pagpaimprintas mga baluta alang sa kaning punong barangay, kagawad, unya iski chairman o iski councilors. Apil na ni sa 8 bilyones ka pesos nga nagasto na sa Comelec. Pastilan, Ginoo ko. Unya, sa laing bahin, ang Department of Education, kini pinaagi ni DepEd Secretary Sani Angara, may kumpirmar ni nga ang DepEd mo pahigayon og nationwide active shooter drill nga gikatakda ni ugmang adlaw. Unta. Nationwide active shooter drill sa tanang mga public schools nationwide. Pero gipostpone. Gipostpone. Ugmang adlaw unta. So ang atong mga tinun-an sa public school, kinahanglan nga mo participate sila ni ining maong kalihukan, kining nationwide active shooter drill nga ipahigayon ni sa tanang mga pampublikong tunghaan dinhi sa nasod mga kapulso. Samtang ang DepEd gihapon, no? Doon na sila gitarget karon nga 10,000 ka mga counselors nga ilang i-hire karong tuiga. Kay matod pa ang maong ahensya, nag-atubang kuno og seryoso nga shortage kuno og guidance counselors. Nga doon na lang sila pila man doon na lang sila 1,000 nga
registered counselors nga nagsilbi, nagserbisyo sa 45,000 ka mga pampublikong tunghaan nationwide. Unya tungod kuno ni sa kining pag-hire nila og counselors, tungod kuno ni sa nagpadayon nga mga insidente, no? Sa atong mga pampublikong tunghaan, kabahin aning bullying, kini bang pagbuli sa mga tinun-an ngadto sa ilahang mga classmate. Unya, kini po kunong pagsaka sa mga bayolente nga binuhatan sa atong mga tinun-an. Mao ni ang plano sa Department of Education nga mag-hire sila 10,000 nga mga counselors nga mao ni mo kuan unya mo patawag sa mga tinun-an nga nalambigit sa mga insidente sud sa mga eskwelahan. Samtang sa laing bahin, di aman si private prosecutor kani si Attorney Lorna Kapunan mga kapulso nga nanawagan karon ni Vice President Sara Duterte nga manubag yun ang bise sa iyang paggasto kuno sa confidential funds. Tungod kay ang maong kwarta, matod pa sa maong abogada, sa maong private prosecutor, nga dili kuno personal nga kwarta sa Vice Presidente kundili nagagikan kuno sa buhis ug nga bunga sa kakugi sa atong mga trabahante, no, nga nagpato gyud sa ilahang singot. Ato ning hisgutan karon taon ug ang atong komentaryo bahin niini ato lang ning patason ang ato ang komentaryo diri sa ato ang tulumanon karong adlaw. Unya nga atong pulso sa katawhan, di atay pulso sa katawhan nga atong tagaan pod og igong pagtagad mga kapulso kay dia diri uyon ba mo niining rekomendasyon karon nga iban kining rekomendasyon nga ang pagban sa Facebook sa Pilipinas. Kining Cybercrime Investigation and Coordination Center kaning gitawag og CICC. Dili ni Cebu International Convention Center Dias Mandawi City katong naguba sa bagyong katubang venue sa una sa ASEAN Summit in 2007 nga ang mga dapat diha polo substandard unya pag bagyong Yolanda, asos mura gikumot oy. Gikumot sa agta. Pila toy gasto ani. Pagtukod anang Cebu International Convention Center diha sa Mandawi City North Reclamation Area. Nga karon gianggaan gitawag manig Cebu International Corruption Center. So ningon ang Cybercrime Investigation and Coordination Center nga ilang gitun-an kuno ang posibilidad ang pagrekomenda sa pagban sa Facebook sa Pilipinas. Ginoo ko. Ato ning basahon ang mga panayam or kining mga mensahe karon or baruganan sa ato ang mga netizens. Uyon ba mo nga iba na lang ang Facebook diri sa Pilipinas? Nawa na. Dili na ta maka-reels. Di na ta maka-selfie. Di na may ka-selfie ani. Si Engineer Kinon, di na may makasayo-sayo. Ug iban tinuod ang Facebook diri sa Pilipinas. Unsa na malay atong lingaw? Unsa na malay gamit ani atong cellphone di ay? Unya mag-live ta aris Facebook. Naunsa naman taon ning gobyerno Nganong iban man? Ayaw sa siguro. Bisag ako dili sa gumuuyon. Ikaw, engineer, muuyon ka nga iban ang Facebook diri sa Pilipinas? Wala na tayo. Huwag mong subukan. Ayaw kong suwayin ninyo.
Alig. Lamparuhon ta mo ron. Igo lagi kaskuan. Tamparos. Sige, kini mao nga mga issue karon ato ning hisgutan sa ato ang pagbalik sa ato ang tulumanon, pulso sa katawhan. Ato ning hisgutan sa atong pagbalik apan sa dili pa ato sa ni ipasupot ang mga hinungdanon kaayong mensahe. Please stand by. Itong oras 29 minutos na pasado alas 11 sa buntag. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. I'm Jim. So I've been a Lactopaffi user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So you can all remember, katuling time na grabe, nabukdan ko kung palit ko paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod na kung pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lactopaffi. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Lactopaffi. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang ako yung imnon is ka ng mga synthetic na medicines. Pero karon di na akong take na I've been taking Lactopaffi every day. In a day, makahurot ko o 90 ml tungod kay I will take Lactopaffi right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, take ko 30 ml ng Lactopaffi, most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na pa ng Lactopaffi is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko, like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang po, let's say 5, 6, grabe dyan akong sakit sa tiyan karon dili na, kalmada akong tiyan nga, muna ko yung mga ubosipon, maging akong pirming nun, kanina lang yun akong misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopaffi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopaffi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, 32 minutos na pasado alas 11 sa buntag. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon. Pulso sa katawhan. Kining ubos yung alagad sa kahanginan ako siray pasaporte hangtod ta sa alas 12 ha. Unya kining atong tulumanon ipaluyuhan ni sa Lactobiotics Worldwide Corporation ang tigama sa Lactopaffi o Lactovital food supplement nga mapalit ni sa tanang mga suki ninyong butika sa inyong pinakaduol diha nga mga Pinoy-anan, no? Tagsa-tagsa ninyong ka mga Pinoy-anan. Kunya naasad ni no sa Rose Pharmacy, tanang mga sanga sa Rose Pharmacy nationwide. Naapod gani ni sa 360 Pharmacy. Gawa sa Lactopaffi o Lactovital. Nasad tay mga produkto sa agriculture.
nga ginama pod sa ASE Laboratories Incorporated. Ning Lactoplant, Lactovet, uban pa, no? Nga inyong mapalit pod pinaagi sa Shopee o ingon man sa Lazada. Nya TikTok. Ayaw mo namoy load, namoy data, makapalit mo niining atong mga produkto sa Lactobiotics Worldwide Corporation o ingon man ang ASE Laboratories Incorporated. I-type lang ni sa Shopee, Lazada o ingon man ka ng TikTok, i-type lang diha. Manggawa sa ni ang mga produkto nato diri. Unya maabot ni. Bisan asa mong dapita gapuyo dinhi sa Pilipinas, bisag tua pa mo sa kinabungturan, maabot ra gyud ang inyong mga order basta naa lang mo'y signal. Kay dunay mga riders na to kada adlaw nga nagkuha ni og mga orders via online. Kunya cash on delivery ni COD. Okay, balik ta dinhi sa atong tulumanon. Ang private prosecutor nga si Attorney Lorna Kapunan, mga kapulso, nanawagan ni karon ni Vice President Sara Duterte nga matod pa niya nga kinahanglan jud kuno nga manubag ang Vice Presidente sa paggasto niini sa confidential funds. Kay kini kunong maong kwarta, dili kuno ni personal sa Vice, kundili kwarta ni gikan sa mga magbubuhis. So, lain niyang gipanawagan nga mutambong ang Vice Presidente sa impeachment trial nga iyang giatubang. Pero daan naman ning giingon sa Vice Presidente nga dili gyud siya mutambong sa impeachment trial kay doon naman siya ay mga abogado nga mo presentar pabor kaniya. So mao nang karon day 70 naman expected ni nga di gihapon mutambong si Vice President Sara Duterte sa iyang sa impeachment trial, no? Gikan sa day 1 o karon day 70 na. So wa gyud nimo pakita didto sa impeachment court. Bisan pa sa mga panawagan sa mga kongresista sa prosekusyon nga mupakita, no? Lahi ba sa una sa kadtong kang kanhi Chief Justice Renato Corona nga nitambong gyud atol sa impeachment trial bato kaniya. Pero kini si Vice President Sara Duterte gikan sa day 1 hangtod karon day 17 wa gyud ni magpakita, no, didto sa impeachment court. Unya si Attorney Lorna Kapunan, iyan ang gitawag pod si Vice President Sara Duterte nga scammer kuno. Tungod sa kapakyas niini sa pagduso or paghatag og mga dokumento nga nagpamatuod sa iyang paggasto sa iyang opisina sa Office of the Vice President o sa Department of Education sa 612 milyones ka pesos, mga kapulso. So, kining maong pamahayag ni Private Prosecutor Lorna Kapunan, subay ni sa pamahayag sa kanhi Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President nga si Gina Acosta, nga miatubang sa impeachment court ni adtong nakalabayng simana nga matod pa ni Gina Acosta, mga kapulso, nga gisugo kuno siya ni Vice President Sara Duterte pag withdraw sa 125 milyones ka pesos nga confidential funds o gimanduan siya nga ipahatag matod pa ngadto sa commanding officer og security, no, officer nga si Colonel Raymond Dante La Chica, nga nag-withdraw kuno siya cash gyud kadtong 125 milyones ka pesos. So
Matod pa ni Acosta nga gimanduan siya nga ihatag ngadto kang La Chica sa higayon nga ma-encash ang cheque nga mobalor og 125 milyones ka pesos. So gawas niini do na pay laing testimonya pod ang Commission on Audit kaning state auditor nga si Silent Del Campo nga matod pa atol sa pag lingkod ini isip witness stand nga gi-presentar pod sa prosecution panel nga talagsaon kuno ni, no? Ngang mga ngalan nga makita sa mga acknowledgement receipt mga kapulso sa mga nakadawat og confidential funds. Nahisgutan ni, nakahibaw naman taan is mga balita, no? Apil na kadtong Mary Grace Piatos, unya doon na pa'y mga nalistang uban nga nakadawat pod, og lain nga confidential funds, kini sila si Mateo Kiso, nga tag 130,000 pesos, Nova Santos, Sala Kasim, Rinan Piatos, una po di Rinan Piatos, so duha ni ka Piatos, og Xiaomi 8, nga nakadawat ni sila tag 130, 250, 50,000, 180, na 110, na 100,000. So, gawas ini, lain pa'y nakadawat og confidential funds, kini si J. Kamuti, basta ng apeliduha, di ba ni silingan sa Balanghoy? Unya, Migi Mango, murag parinti po ni abukado. O duna pa, no? Hanilet si Christine App Estrada, so Dinis Tanya Escudero. Duna pa'y Consti Conor Adrian. So mo na yung mga naa sa acknowledgement receipt mga kapulso nga mga pangan nga nakadawat og confidential funds. Now, ang atong komentaryo diri, ang ato patas na ta diri, no? Ang atong komentary ni ining panawagan karon ni Private Prosecutor Lorna Capunan nga muatubang yun kuno si Vice President Sara Duterte sa impeachment court, nining nagpadayon nga impeachment trial o kining iyang pagtawag nga scammer sa Vice Presidente. So, kining 612.5 or 612.5 million nga subject ni sa mga aligasyon bahin pod sa COA findings, dili pa ni nato i-present yun nga final, no? Nga napamatud ang scam yun. Ang prosecution kanis Lorna Capunan nga migamit sa maong pulong nga scammer, unya gisupak ra ba ni sa Defense Council mga kapulso, kining iyahang pamahayag. So, usa sa labing bugat yun nga pangutana karon mao kini. Kung ang kwarta mga kapulso gikan sa buhis sa katawhan, kinsa man gyud ang angay nga muhatag, muhatag og klaro og kana bang makumbinsi gyud nga tubag kung asa kini gigasto. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, gipunting mango dito. Sa private prosecutor kini si Lorna Capunan nga kini kunong 612 milyones ka pesos nga confidential funds nga nadawat sa Office of the Vice President o sa Department of Education, ang 500,000 kuno niini diha sa OVP, unya kining 112.5 milyones didto ni
sa DepEd. So kini nga pondo mao ni ang gisusi sa Commission on Audit mga kapulso. Ug adunay mga findings nini nga gipangutana ang documentation o paggamit gyud sa mao nga kwarta. Mao nga kini kining mao nga mga pangutana gitawag ni Attorney Lorna Kapunan mga kapulso nga scam against the people kuno. Scam against the people. Pero kani dili ni tungod nga kinahanglan nato dayon hukman ang usa ka tawo apan tungod sa tungod kay public money man gini. So kung dunay ordinaryong empleyado mga kapulso nga makagamit og kwarta sa kompanya nga walay klarong liquidation, pangutan-on man dayon nganong giunsa man ipaubos man gani pod sa investigation, asa man napuntang kwarta, naabay resibo, sa mga pribadong kumpanya naabay dokumento. Unya, nahiuyon ba sa gitakdang katuyuan? So, mao na. So, kini, mas labaw pag yun ang pangutana kung gatusan ka minilyon ka pesos sa katawhan ang gigasto. Unya, dinhi na musulod ang mga importante mga kapulso nga prinsipyo ba nga confidential does not mean unaccountable. Og dunay mga operasyon sa gobyerno nga kinahanglan dili gyud ibutyag sama aning confidential funds, no? Dili kinahanglan ibutyag sa publiko ang mga pangan, ang tinuod nga mga pangan, og detalye kay tungod pod sa ilang seguridad. Kay confidential funds biya na. Tanang mga public official duna ni sila'y mga confidential funds. Apil na ang mga mayor, no? Dinhi sa ato, gobernador duna ni mga confidential funds. So dili gina nimo ibutyag ang tinuod nga mga pangan sa imong gihatagan og kwarta. So sa liquidation ni ana, imo nang gamitan og aliases. Pero sa testimonya sa kuwa, kini ang auditor nga si Roderick Wamil mga kapulso, una nang gipangutana, no? Nga kining paggamit sa confidential funds og sa kining budget pod sa DepEd nga nasunod ba ni sa Joint Circular 2015-01. Lakip sa gipanghisgutan dito atol pod sa presentar as witness ni Roderick Wamil mga kapulso. Doon na sa dito ang giingon nga kakulang kuno matod pa sa supporting documents og mga expenditure nga gi-question sa audit, sa ilang pag-audit. So mao kini ang punto nga gikinahanglan nga masabtan gyud sa katawhan. Dili ni simpleng politika lang ni nga away lang ni ron sa duha ka mga inila nga leader sa Pilipinas. Kwarta ni sa gobyerno o kwarta po ni sa mga magbubuhis mga kapulso. Ang pangutana kung husto ba ang paggamit sa kwarta. Pero mahimo man nga ipakita gyud ang ebidensya og ipasabot gyud, no? Kung adunay kakulangan sa mga dokumento, ipatimaw kung dunay sayop, atong panubagon ang responsibilidad. Pero kung way sayop mga kapulso, mupatigbabaw gyud ang transparency base sa mga ebidensya nga maoy labing maayong depensa, no? Sa mga defense panel pod
ni Vice President Sara Duterte. Pero kining pulong nga scam, no? Nga gialigar sa prosecution mga kapulso, dili pa ni kung dili pa kana katapusang hukom ha sa korte. Ang depensa adunay katungod sa ilahang pagtubag o pagpresentar sa ilahang ebidensya, no? Sa mga pasangil batok sa Vice Presidente. Busa ang ebidensya, ang hustisya mga kapulso kinahanglan gyud nga mag-agad ni sa ebidensya og dili kasaba sa politika. Dili kasaba sa politika. Kay kaning 612 milyones kapin mga kapulso, dili manggod pud ni personal nga kwarta gyud sa usa ka opisyal. Kwarta nis mga magbubuhis. Tanang mga gigasto sa gobyerno gikan na sa mga magbubuhis, no? Gikaltasan og buhis ang atong mga trabahante. Gikaltasan og buhis. So, og dunay ordinaryong Pilipino nga naglisod manganig bayad sa kuryente, tuition, pagkaon, tambal ug uban pang panginahanglan, natural lang nga mangutana gyud siya. Una, kung gatusan ka minilyon ka pesos nga confidential funds, dili lang si BP Sara nga dunay confidential funds, mo nay mga pangutana diha kung asa man gyud ni napunta. Nagamit ba sa sakto nga paggasto? Kana mo'y mga pangutana nga dapat nato nga kahadlukan. Ug angay pod tubagon sa mga public official mga kapulso. Kay sa katapusan, ang public office is a public trust na siya mga kapulso. So, doon na gyoy accountability ang usa ka public official kung dili maayo ang paggasto niya sa kwarta sa pundo nga gigahin ni anang maong buhatan, no? Pondo na siya sa gobyerno nga gigahin diha sa usa ka buhatan. So mao kana ang tinuod nga isyu gyud mga kapulso. So dili kung giunsa ang atong kung kinsa ang atong giiduluhan diri, kay dunay mga netizens nga maglalis gyud diha sa social media. Ilabi na kining mga DDS, doon na say pabor sa administration, o managlalis diha. Kung doon ay mga post nga mo pop up diha sa SOCMED, managlalis dayon ang mga DDS o kining pabor pod sa administrasyon. So mao na nga kinahanglan gyud unta, no, nga kining kwarta ba sa gobyerno kinahanglan nga mahasubay gyud unta sa balaod ang paggasto niini, no? Unya dunay mga sakto gyud nga mga dokumento. Pero mo nay giingon nga kung duna man gani sayop, ang atong Vice Presidente kinahanglan nga manubag pud siya. Pero kung duna man gani pagduda, imbestigahan. Hangtod nga mugawas ang kamatuuran mga kapulso. Kay ang katawhan dili nangayo og pabor, kun dili ang katawhan nangayo og accountability. Dili lang si Vice President Sara Duterte ang atong gikuan ani kay siya ray naay confidential funds, kundi apil ang tanang mga elected officials, mga nagkupot og mga high-ranking, kini mga high-ranking officials doon na ni mga confidential funds nga ilahang gamiton, kining mayor gani dire sa ato sa Cebu City o uban pang mga or ang tanang mga mayor sa Pilipinas doon na ni sila'y confidential funds mga kapulso, no? Kanang ilang ihatag sa pulis, sa PDEA, no? Doon na may mga magpa-reimburse katong dito pa kuspikas nga ang PDEA Region 7, doon na sila'y
gipapirmahan sa mayor nga 200,000. Oh. Saman to? Posible sa confidential funds to nga gikuha sa local chief executive or gikan gito sa kwarta sa Cebu City government. So dunay minilyon sa ni ang confidential funds sa mayor. Amo na ilang ihatag tos pulis, adtos hepe or sa city director kay ang city director mao nay mo tagi-tagi pod ni ana ngadto sa iyahang mga hepe sa mga police station kay kanang pagkandak di ay og kanang surveillance, kanang sa drugs, kanang mga wanted persons. Doon naman na sila yung mga confidential kining mga agent, no? Ang atong PNP mo bitaw nang doon ay mga civilian nga police lang, mag-civilian ra gina. Og mahimo wa na sila gi-require nga moadto na sila sa police station. Kada adlaw basta ang ilaha lang hala suroy-suroy na sila diha sa mga lugar kung doon na sila'y gikuptan nga mangangan or kadtong mga wanted person nga posibleng naa diha anang lugar. So mo na ilahang panidaan labi na kadtong dunay patong. Kastang kogihana sa tong mga pulis. Bisan sa kuan sa kining sa man to'y kuan asa to nga opisina nga katong uyab sa ako ang head sa una. Kuan man to, intel sa to. So, okay, muna ang ato ang kuan komentary lang ay ning kuan karon ni Attorney Lorna Caponan, ang private prosecutor sa prosecution ining nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kapulso. So atong oras 5 minutos lang sa dili pa bag alas 12. Nawa man si Engineer Dre mo break unta ta pero ato lang ning basahon na ang kining pulso nato sa katawhan karon, kining plano karon sa CICC, kining pagbana sa Facebook dinhi sa Pilipinas. Uyon ba mo nga iba na ang Facebook dinhi sa Pilipinas? Murag bisag ako dili sa ko muuyon. Matod pa ni Almin Abilia nga totally restriction lang, not totally ban. Bitaw depende man gud ni sa paggamit gyud sa kining social media user. Depende gyud ni. Kay kita mga nagtinarong lang, maamong tay, among data. Not totally ban Facebook is useful, especially in live reporting. There are some features need to prohibit, like gambling link led to online gambling or gaming, nudity, and some sort of illegal online activities. Sakto niya. Karoon lang commercial engineer dahil lang tapos O niya, matod pa niya nga pwede paanaray ra na. Gikan ni Dave Ramirez Sunza. O niya, ningon si Ren Band, dili na makapang-troll ang mga DDS. O iban ang Facebook. Sige, o niya, ningon po si Sanik sa Laryusa. Ingon siya nga, o niya, kay troll man sab ko ni Agaw BBM. Dili na sab ko ka income ani, sayang monthly. Troll sa desyang BBM ko, no? Ni tubag pod si Remban nga, ha. Si Ganggang Bersales Rosales Hernandez, insya nga, murag uyon ko kay tungod aning Facebook, daghang mga bata na impluwensyahan sa di maayong binuhatan. Kay bisan bawala na to ang mga bata sa di pagtanaw anang mahilas og ngilad nga panghitabo, pero di kalikayan nga makalusot bisag unsa og istorya. Sa balay limitahan sa ginikanan paggamit sa cellphone, pero sa gawas open ra kaayo nga makinuod sa mga klase. Matod pa ni Tinay, ayaw taon kay sa Facebook ra nato makita ang di bias nga report, di ta kasalig dagkong network. Ingon si Lynn na gayhe, pwede ra ang Facebook basta huwag lang Messenger. Doon kami tumatawag mga OFW.
OFW Dennis Lin, mga anak namin sa Pinas. Si Jeff Caniedo ingon siya, kinsa man ning CICC basin og nagkangaa na, nagkango wanggits na ni og di na klaro sa FB maong mangangin dili ni cybercrime ni dili ta ni. Ingon si Iton na Ivalarosa Buinay, ingon siya, yes, ban please. Si Carla sa Wood Furnitures, ingon siya, restrictions naa sa Facebook, pero kung iban, lisod na dyan na. Mo na iyahang kuan. Ingon si Maria Jessica Dingal nga iban para muhilom aron wala na itrabaho ang mga trolls. Kalas-kalas sa budget, gikan sa tax. Dili na. Posible sad na ay mga politiko nga ni kuan tinuod nga nagbayad aning mga trolls ha. Ingon si Jeric de la Cruz, ingon siya nga okay ra tablatanan. Suko sa ni Jeric. Tabla kuno tanan. Ingon si Grace Hermoso Malbago nga di ang iban dapat kaning mga minor. Kami mga goers na dako kayo ni gamit namo labi na ami pamilya nga layo tuwas layong lugar unya maglisod og contact bisan through chats na lang na minor lang dapat minor lang dapat tanood gyud Si Wesley Brown ingon siya, ikaw bantay radio uyon ka dili ako ha sa ako lang ha dili mitanan kay lain-lain man tag prinsipyo lain-lain ta og baruganan pero para nako dili sa kuuyon nga iba ni ang Facebook diri sa Pilipinas kay wala tay lingaw di na ta ka-like sa kanang mga post diha sa ato ang mga kahigalaan may kuansad no. Si Mario Villarin Hubahim ingon siya, inyong pagkulang og kahaguka maoy tarunga mga dili na ko ni kon. Dili na ko tiwason og basa ning iyang sumpay. Ingon siya si Moni unya saon na lang to ang mga panaad. Si Dilia Corpus maayo pa bughat mga scammer. Tinood wa gyud hangtod na agya po yung mga scammer paita. Si Gabi Laksamana ingon siya ayaw taon depends ni Lula Mita. Si Jay Rabago Nuron ingon siya nga ayaw taon. Si Vanessa Bayo Tigbaw ingon siya iban para di na makahibaw ang katawhan sa mga nahitabo sa palibot. Lain sa niya. Si Marky GLD asam ni Jidmo Riquelme yun sa iban si BBM dili ang Facebook. Nagipaghot. Suko sa di siyang BBM di ay. Si Teodoro Distora Jr. ingon siya ang mga kurakot ipatawag sa ICC mo na dapat buhaton nila. Lain sa niya. Ima Gonzales yun siya uyon. Unya si Ninin Portes Hines ingon siya games raman. Games naman kay iban. Dili ang Facebook. Di saan mo sugot si Ninin. Si Koan, Charm Aguilar siya, basta ayaw lang apila Messenger. Okay ra. Nahala. Usama na yung Facebook. Nga naman yung Messenger engineer, di ba? O na kay Facebook, na kay Messenger engineer, sakto ba ko engineer? Ikaw may suhito. Suhito kay na engineer kinon, kaya na ako niya magpalabas. May mga makuha ako. Hindi mo ko ka-live engineer, Yada yung kuri-kuri. Lian na yun. Di ay ininsik unsam ni hinapon ni unsam ni ininsik daghan na mag-uol ani di kita kasabot niyangan kay murag hinapon ni may mga kuan si Delmar yun sa yung online sugal sa Facebook ang iban bitaw kining sugal bitaw sus porbida mao biya ni nakaingon sa uban ginatong mga kaigsuonan nga na kini bitaw nagumon sa sugal online unya maligya or mangawat or sa ba maprinda ng tanang mga gamit diha kay para ikasugal lang kay dako na kay pildi sa online. May lang mapalduhan ka. Puloy Albero ingon siya kahit iban pa itong FB sa mundo, tuloy pa rin itong mga pangyayari pero pag i-demolish itong 5G, 6G pataas na frequency, pwede tayong babalik sa normal. Maniwala man kayo o hindi. Agenda 2030, creation, reaction, solution. Pero what on na ning Facebook engineer, mooyon lang ka ato engineer nga ibalik lang tong keypad engineer. Katong tag 3210, 3210, 3010, 8150. Katon lang itong gamiton engineer. Wala na lang Facebook. Ba ito kay di ta masakpan sa ato ang
Da, igos tamparos. At na ko ay kay murag ako na igo na engineer sa tamparos. Sige. Wala tayo igong oras. Ato na ko, di ba, Baurot? Daghan kayo, 50 ni kape. Nagsaka ni ato nga comment, ha? Ini nga mga baruganan sa atong mga netizens. Diyan na ang gwapa kayo. At standby, oh. Ang ato nga sunod nga anchor woman, Ma'am Grace Bakiro. Wala tayo igong oras. Sanga na lang sa ato ang Chief Executive Officer na si Engineer Gigi Sanchez. Atong Assistant CEO, Attorney Mikel Sabaliero. Akong Station Manager, June Carillo. Akong partner din sa Pikas Lawak, si Engineer Kinon Sinesa. Ako si Ray Pasaporte, magpasalamat sa iyong pagpaminaw hangtod ugma puhon sa susamang takna ug istasyon. Mahingon to ug maayong pagpaniud to Sugbo. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino